Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah, your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm
facing a difficult situation sa loob ng 8 buwan dahil sa pandemic na ito. Lahat tayo ay nagulat at nabalisa kung paano natin naharapin ang isang pagsubok ng ating mundo, ng ating bansa, ng ating simbahan at ng ating pamilya. Hindi lamang usaping pisikal ng kalusugan, pero pati na rin ng ating mental health, economic at marami pang iba na apektado sa ating nararanasan ngayong pandemic. Kaya, lahat tayo ay inaanyayahan, pakiisa at dumalo sa Family COVID-19 Management Webinar sa October 25, Sunday, sa 7 ng gabi via Zoom. Maaari ka mag-register through Google Form na makikita sa caption ng video na ito. Kita Kids! This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Say, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will praise.
Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw pong ito. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay, dakila at tagapagligtas. Lord, papasalamat kami for tonight. Salamat sa opportunity na kami makapag-midweek. Nadalangin ko po na ikaw yung patuloy na manguna sa lahat ng nakikinig. Nadalangin ko na ikaw yung magpalambot ng kanilang mga puso. Ikaw yung magpakita ng revelation for tonight. And ganun na rin po, Panginoon, sa aming speaker. Ikaw yung patuloy na manguna sa kanya. And tanging pangalan mo lamang yung aming mapapapurihan. Kaya sa inyo po na yung pinagkakatiwalang lahat. Sa iyo pong papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa unang Tesalonika, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 10. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa iglesia sa Tesalonika,
mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ang pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga papapagal na udyok ng pag-ibig at matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita sa lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namumuhay sa inyong piling at ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik muli sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nakatapos mula sa ating pinag-aralang sulat din ni Pablo. At ngayon ay panibago po tayo. Ang ating basehan ngayon ay mula sa unang Tesalonika, kabanatang 1 hanggang 10. At ito ay patungkol sa iglesia ng Tesalonika na isa sa mga naunang naitatag sa unang pagmimisyon ni Pablo na ang layunin ay hikayatin ang lahat ng tao na maniwala at sumampalataya kay Jesus na tanging tagapagligtas. Sa sinulat na sermon ni Gary de Lasmoth ng Zenos Christian Fellowship ng Traditional and Non-Denominational Church sa Columbus, Ohio, na sumusunod sa Biblia, ito ay kanyang pinamagatang Profile of a Healthy Church. Sa ating kapanahonan, sa ating kalagayan, sa panahon na kung saan wala po tayong kasiguruhan sa ating mga kalusugan, tignan nga po natin kung ang ating iglesia ay pwedeng isama o ilinya na isa sa mga malusog na iglesia dito sa ating bansa na ayon sa paglalarawan ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos, aming Panginoon, Ikaw ang siyang aming patuloy na nais papurihan sa pamagitan ng aming mapagdili-dili at sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang mangusap at ikaw ang matanyag. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Uli po, tignan po natin ang buhay ng mga kapatid o mga naunang Kristiyano sa Tesalonika. Sapagkat ang Tesalonika ay isang pangunahing syudad sa ilagang Greece. Nakatayo ito sa ilagang kanluran ng lansangan na tinawag na Via Ignacia na pinagawa ng Empero ng Roma. At ang Via Ignacia ay pangunahing kalsada mula sa dagat Adriatico tungo sa Constantinople. Babagtas ito sa tinatawag ngayon na Albania, Northern Macedonia, Greece, Bulgaria at Turkey. Ang Tesalonika ay pangunahing syudad ng probinsya ng Macedonia, probinsyang tapat sa Roma. Sa ngayon, ang tawag ay Salonika.
Ang iglesyang ito ay nitayo sa unang pagmimisyon ni Pablo, mga 50 AD. Si Luke, isa sa mga kasama ni Pablo sa grupo ng misyon, ang nagtala sa mga pangyayari na matatagpuan sa Gawa 17, 1-9. Si Pablo ay 3 hanggang 5 linggo lang sa Tesalonica bago siya pinagbawalan sa syudad. Dahil sa laki ng malasakit ni Pablo sa bagong iglesia ng Tesalonica na naipatayo sa kanyang 3 hanggang 5 linggo lang na pagmimisyon, pinabalik niya si Timoteo para malaman kung ano ang kanilang kalagayan. At pagkatapos ng malaman ang kanilang kalagayan, sumulat naman si Pablo sa mga taga-Korinto bilang pagpapalakas loob sa kanila relasyon kay Kristo, na inihahambing ang kanilang buhay sa buhay ng mga Kristiyanong taga-Tesalonica. Sa talatang 1, sa 2 hanggang 10, dito po natin makikita at ipinakita na ang mga sulat ni Pablo ay halos laging nagpapasimula sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos patungkol sa kanila na kanyang mga sinusulatan, na sila ay mga espesyal sa kanya. At ipinapakita rin ang kanilang katangian na maaring magaya ng iba. Sa talatang 1 hanggang 8, makikita ng Tesalonica isang halimbawang iglesia o tinatawag na model church. Meron bang model church dito sa ating bansa, sa Pilipinas? O meron bang model church sa iba-ibang lugar ng mundo? Bagamat hindi sila perfecto o ganap, na walang pagkukulang, dahil meron din naman silang mga problema, ngunit meron naman lugar para sa lalong ikalalago sa kaalaman at gawain. Kay Pablo, sila ay isang halimbawa o modelo ng masiglang buhay espiritual. Sila ang kinakakitaan ni Pablo ng malusog na iglesia. Meron silang tamang gawain, pag-ugali, at meron silang tamang ethos o gawain at mga prioridad. Ang kanilang buhay bilang iglesia ay magandang magaya, o gaya nila ang hinahanap na iglesia. Hindi sa kanilang malaking taunang pananalapi, hindi sa dami ng kaanib, hindi kung gaano sila kasikat sa media o sa malinis na pagpapayaman, kundi isang iglesyang makikilala sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan ay nasa talatang 3. Para sa lalong ikaliliwanag, ipinapakita nila ang radikal o kumikilos na samahan sa Espiritu ng Diyos at hanggang sa kanyang bayan. Sa talatang 4 hanggang 10, ipinakita ni Pablo ang nilalaman ng mga katagang kailangan. At kung gusto din nating malaman kung paanong mapasa atin bilang nagnanais o bilang isang malagong o malusog na iglesia. At ang una ay gawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica ay gawaing bunga ng pananampalataya. At ito ay hindi magagawa sa pamamagitan ng sipag. Hindi ring maging resulta ng pananampalataya, ngunit una sa lahat, ang desisyon na maniwala kay Jesus. Yun ang gawa ng pananampalataya, yung patuloy na paglago para maging malusog na iglesia. Sa Juan 6:26 hanggang 29, ganito pong sinasabi, sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan.
Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya tinatanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang pinapagawa ng Diyos? Kaya sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Dahil nais ng mga tao na patuloy na magkaroon ng libreng pagkain, kaya nila hinanap si Jesus. Ngunit, alam po ninyo, tumanggi ang ating Panginoong Jesus. At hinamon niya sila na hanapin ang tinapay na magpasa walang hanggan. Buhay na spiritual, buhay na magpawalang hanggan, buhay na may kaugnayan kay Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus kung paano mapapas sa kanila ang tinapay na ito. At sinagot sila ni Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Ipinapakita na hindi sa paggawa ang pagkakaroon ng buhay espiritual. Ito ay binigay sa atin na libre. Ito ang ipinapakita ni Jesus na tinapay o pagkain hanggang sa walang hanggan. Matatagpuan lamang ang buhay na ito kay Jesus. Ang pagsampalataya sa Kanya, at ito ay binigay niya sa pamagitan ng Kanyang pag-ako sa ating mga kasalanan at dinala ang mga ito sa krus. Binayaran niya ang ating kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Ang gawa ng pananampalataya ay nagsisimula sa desisyon na tanggapin si Jesus. At sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, ito ay hindi sa pamagitan ng iba, kundi ito ay ito ay personal na pagtanggap kay Jesus. Saka lang magsisimula na makita natin ang paggawa ng pananampalataya. Ang mga taga-Tesalonica ay hinikayat ni Pablo na gawin din lubos na sumampalataya kay Jesus na siya namang ginawa nila. Hindi makagawa ang mga taga-Tesalonica hanggang hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Ito ang unang marka o katangian ng malusog na iglesia. Ang paggawa sa pananampalataya. At sa paggawa sa pananampalataya na ito ay dahil din sa pangunguna ng Panginoong Hesus na tinanggap ng mananampalataya. Ito ang unang marka o katangian ng malusog na iglesia. Binubuo o nagagawa ng mga taong binago ang paggawa. Alam nila na sila ay binago. At kung paano nyo tinalikuran at pagsamba, sabi sa talatang 9, sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang katangian ba na ito ay nasa ating iglesia? Na ang lahat ng kaanib ng ating iglesia ay binago na ni Kristo. Ang buhay na binago ay hindi binago sa pamagitan ng tao, kundi ito ay nangyayari dahil sa paggawa ng Panginoong Hesukristo na tinanggap sa pamagitan ng pagsampalataya. Ang pahayag na ang Diyos mismo ay kasama sa ating pagkakaroon ng pagsampalataya kay Jesus. Kung tingnan po natin sa Gawa 17, 2-3, dito pinatunayan ni Pablo na si Jesus ang ipinangako ng Diyos ayon sa kasulatan. Nakita rin nila ang patunay ng kapangyarihan ni Jesus na magbago ng buhay na ipinakita ni Pablo at mga kasama. So una, si Pablo at ang kanyang mga kasama, ang siyang unang nagpakita sa pamagitan ng kanilang
pananampalataya sa pamagitan ng kanilang sa paggawa ng pananampalataya sa kanilang buhay. At dahil sa patutuo ng mga patunay na ito o mga patunay na ito, ang mga taga Tesalonica ay naniwala din sa Panginoong Hesus. Dahil sa patutuo, merong nailalapit sa paanan ni Hesus. Yun ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng naniniwala. Ito ang gawa ng pananampalataya. Ito ba'y meron din sa atin? Gusto ba natin itong maranasan? Gusto ba natin ito ay makita sa ating mga buhay? Maniwala at tanggapin si Jesus at siya ang gagawa sa ating mga buhay. Hindi po tayo yung magpipilit na gagawa. Kung tayo ay inuudyukan ng paghahari ng Panginoong Jesucristo at sa ating mga buhay, gagawa tayo na hindi po tayo nahihirapan. Kundi ito ay paggawa bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ito ay magiging kapakipakinabang habang buhay. Ito ay gagabay sa isa pang higit na kailangan. Ang isa pang higit na kailangan o elemento ng isang ng isang malusog na iglesia ay ang merong matatag na pag-asa. Ang katatagan ay pagtitiis. Sa ibang salita, ay pananatili. Ito ang ikalawang elemento ng isang malusog na iglesia o healthy church. Binubuo ito ng mga kaanib na nagpapakita ng lumulutang na buhay espiritual. Hindi lumulutang sa ere, kundi nakikita ang pagkakaiba. Ang kapangyarihan ng nakalutang sa tubig, ito ay gaya ng kapangyarihang nakalutang sa tubig ang ulo kahit merong bagyo. Yung ulo, kapag nakalutang sa tubig, mananatiling buhay ang may-ari nito. Ito ang kakayang magpatuloy na gumawa sa nais ng Diyos. Ang katatagan ay nag-aayag na merong bigat. Hindi po pwedeng sabihing matatag siya kung walang hirap na pinagdadaanan o walang bigat na kanyang nararanasan. Kaya ang katatagan ay nahayag o makikita kung ang tao ay nananatili kahit anong bigat ang kanyang pinagdadaanan. Kahit anong hirap o anumang oposisyon o anumang katunggali na kanyang pinagdadaanan. At ito ang katatagan ay kapahayagan na ang tao ay patuloy na pinalalakas ng Panginoon. Hindi po ito kagaya ng mga sinasabi na, di ba ikaw ay anak ng hari? Hindi mo na kailangang maghirap. Ikaw ay mabuhay na maharlika dahil ikaw ay anak ng hari. Hindi dahil na sa atin na si Kristo, hindi na tayo libre sa kahirapan, sa mga pangyayari o sa emosyon sa buhay. Sa ngayong pandemya, marami pong nahirapan at tayo po lahat ay dumadaan po nito. Tayo ay target ng sakit, target ng aksidente, at mga hindi kaaya-ayang bagay sa ating buhay. Sa ngayon po ay merong nadidepressed. Sa ngayon po ay nahihirapan. Kaya't ang matatag ay dumadaan sa mga hirap at nanatiling nakatayo. Kung may pagsubok
ang pagiging matatag ay yung pananatili kahit na merong pagsubok na darating. Kahit iiwan ka ng iyong matalik na kaibigan, kung hindi na kayo magkapareho ng iniisip o hindi kayo parehong kumilala sa Panginoon, maaaring ikaw ay ipag-iiwanan o iiwanan. At maaring merong kalaban ng mga hindi kapanalig, kalaban ng Diyos, kaya merong pag-uusig. Naranasan din ng mga taga-Tesalonica ang mga bagay ito. Nakita nila kung paano nakawala o umiwas si Pablo sa mabigat na mga suliranin. Bagamat sila ay sa mahirap na kalagayan, sa kanilang nakita kay Pablo, ito ay kanilang sinundan. Nakita nila kung paano nahirapan si Pablo. Nakita nila kung paano siniraan ng puri at itinuring na umalisa sa laban sa pamahalaan. Kaya si Pablo ay ikinulong. Ngunit sila ay nanatiling matatag sa pag-asa. Hindi dahil sila ay mga matitipuno. Sila ay nanatiling matatag sa kanilang pag-asa. Hindi dahil sila ay magagaling. Dahil meron din naman silang kahinaan. Ang naitanim lang sa kanila o inilagay sa kanila ng Diyos ang pag-asa at kapayapaan kahit ang kagalakan sa gitna ng kanilang paghihirap. Na may kagalakan sa gitna ng paghihirap. Ito ay ginawa ng Diyos sa kanila. Kung ito ay ginawa ng Diyos sa kanila, gagawin din ng Diyos sa atin. Kailangan lang na nakatuon ang ating isipan sa Kanya. Sa 2 Korinto 4:16-18, kahit sa gitna ng paghihirap ni Pablo at mga kasama, ay dinawalan ng pag-asa. Sila ay nakaranas ng araw-araw na panibagong pag-asa. Naniniwala sila sa pangako ng Diyos. Sabi, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinadanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihandang kantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Maaring sa panahon po natin, sabihin natin kailan kaya matapos ang COVID-19. Sa ating pag-stay home, ano kayang makikita na patutuo sa atin? Sa ating kahirapan, lalong-lalo na sa mga tao na naapektuhan ng husto ng pandemya, makikita pa kaya? Sana makita sa inyo ang patuloy na katatagan sa ating Panginoon. Ang sabi sa talatang 10, at sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Kahit anong kahirapan na maaring dumating, hindi na tayo kabilang sa mapaparusahan. At ito po ay totoong kabaligtaran
bakit ka naghihirap? Anak ka pala ng Diyos. Kung minsan, hindi po natin nakikita kung paano ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Diyos na gumagawa sa buhay ni Kristo, na gumawa sa buhay ni Kristo mula sa kamatayan upang dalhin ang mabubuting bagay sa mundo ay kumikilos. Gumagawa sa lahat ng bagay. Sa Roma, sabi sa English, all things work together for good to them that love God, according to His purpose in heaven. Kaya kahit po anong hirap maaring pagdaanan, kailangang maging matatag. Sapagkat nararanasan at mararanasan ng bawat isa ito sa bawat isang nakatuon sa gawa ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Ito ay hindi mararanasan ng mga tao na ang kahirapan ang pinagtutuunan ng kanilang buhay. Hindi nila nakikita ang kagandahan ng ginagawa ng Diyos, yung patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay na ito. Ang patuloy na katatagan na ang Panginoon ang sumasama upang tayo lalong tumibay at tumatag, ay meron benepisyo. Benepisyo sa grupo, sa Kristiyanong grupo o samahan o kapatiran ng mga lalaki at babaeng nakapagtuturo at magpaalaala ng isa pang pagtutuunan. At ito yung ang pagtutuunan na isa ay yung paggawa ng pag-ibig. Ito yung ikatatlong elemento ng malusog na iglesia. Kung inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, ang ating tuon sa gawain ay pag-ibig. Walang iba, kundi yung ibigin yung kapwa. Mararanasan ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa lahat na nagtiwala, gumagawa, matatag, at gumagawa sa pag-ibig. Kung tayo po ay nasa Panginoon at gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, wala kang dahilan para wala kang pakialam sapagkat maalis na ang iyong pagkamakasarili. Ito ang nag-udyok na umibig sa iba na nangangailangan ng pag-ibig. Yung udyok ng pag-ibig, ito ang dahilan kung bakit tayo umiibig. Kadalasan sa paggawa ng pag-ibig ay nakadirekta sa ibang Kristiyano. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Sapagkat ayon kay Pablo, ang mga taga-Tesalonika, ang tuon ay sa ibang tao at ipinapahayag ang tungkol kay Kristo. Sabi, nakikita nila na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na ibahagi si Kristo, hindi lamang sa mga kaibigan at kafamilya, kundi sa lahat ng tao na kanilang nakasalamuha. Sa Thessalonica hanggang sa ibang bahagi ng Empero ng Roma. Kaya bumalik ang mga balita kay Pablo sa Corinto sa pamamagitan ng mga bagong Kristiyano na nakakita sa kanilang mga ginagawa. Mga bagong mga Kristiyano ang siyang nakapagparating ng mga balita kay Pablo doon sa Corinto. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng salita. Pinag-usapan mula sa baba na pinasigla ng Diyos. Sa English, sa grassroot. Ito ay bahagi ng kanilang malalaking pasasalamat sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung kanilang pagpapatotoo, yung kanilang pagpapahayag patungkol kay Jesus, yung kanilang nadaramang pag-ibig at nadarama na paggawa ng pananampalataya sa kanilang buhay.
ito yung nagpapatatag sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit sila masaya na nagbabahagi dahil po sa sila'y inibig, nakaranas sila na ibigin, kaya naman sila naman kahit yung mga hindi nila kakilala ay nais nilang tumanggap din at makaranas ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya nga ito yung ikatlong elemento ng malusog na iglesia. Ang malusog na iglesia na binubuo ng mga tao na nakikibahagi at nagbabahagi ng kanilang pananampalataya sa iba. Walang makahigit nito. Kung ito natin ang ating pananampalataya kay Kristo na nagbabalik kaugnayan mo sa Diyos, na siyang nagbalik kaugnayan natin sa Diyos, na siyang nagsisiguro sa kanyang pag-ibig, sa pagbibigay ng pag-asa sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ang natural na sagot ay ang pagnanais na isa-isay o ibalita. Magiging natural na lamang na sabihin ang patungkol kay Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang sila man na hindi nakakilala nito ay magkaroon nito. Ito po ay gaya ng isang naghahanap. Dahil nakahanap siya at nais niya itong ibahagi upang magkaroon din yung iba na wala pa nito. Parang isang bata sa kalye na kapag binigyan mo, sasabihin niya kung sino nagbigay at mamaya-maya marami ng bata na umingi sa iyo na nagbigay. Ito po ay nararanasan po natin kung tayo po ay nakasakay sa jeep o kaya naglalakad sa kalye at merong humingi at binigyan mo, mamaya-maya marami na yung mga humihingi sa iyo. Susunod sapagkat nalaman nila yung pala ay ibinahagi na ng taong tumanggap kung saan siya nakakuha, kung saan nanggaling yung ibinigay sa kanya. Hindi nila sinasarili, kundi ibinabahagi. Ibinigay ito ng Diyos. Sana ito ay maibigay din sa kanila. Gaya ng isang pulubi na kung binigyan mo, ay sasabihin kung sino nagbigay sa kanila. It is one beggar telling another beggar where to find the bread. Hindi ba ito masaya na ikaw ay makapagpahayag ng iyong pagmamahal sa pamamaraan ng pagbabahagi sa oras na maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos? Hindi ba masaya na makita mo ang isang tao ay nagbabago ang kanyang buhay dahil binabago sila ng kanilang tinanggap na si Kristo? Hindi ba masaya na kahit po sa gitna ng pandemya, magkaroon ng lakas ng loob ng mga nasa kanilang mga tahanan na manatili sa kanilang bahay upang manatili na merong kaligtasan sa pamagitan ng kanilang pagsunod? Hindi ba masaya na maipahayag po natin ang pag-ibig ni Kristo sa mga taong hindi pa nakakilala? Maisuban na ninyong ibahagi ang inyong tinanggap sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap kaya tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Naisuban ninyong ibahagi ito. Meron kang bagong karanasan sa Diyos. Hindi mo ba ito ibabahagi upang malaman ng mga tao na meron din silang mararanasan na kakaiba kung tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay? Ang ating iglesia ay kinabibilangan ba ng ganitong mga katangian
Meron bang katangian ng ating iglesia na ganito? Pinakamaganda po sa lahat, we cannot give anything that we do not have. Ang pwede lang natin ibigay ay yung meron tayo. Ano bang meron po tayo? Merong buhay sa Panginoong Hesus. Merong pag-asa. Merong pag-ibig. Maaring meron din tayo ng mga pangangailangan, pantugon sa pangangailangan. At kung dahil mahal po natin ang ating kapwa, hindi po natin gaano iniisip na tayo ay mawalan, kundi patuloy na nagbabahagi. Dahil yung ibinabahagi po natin ay hindi galing mismo sa atin, kundi ito ay binigay ng Diyos sa atin. Isang bagay lang sa ating pagtatapos, kung meron ka, at dahil ito ay galing sa Diyos, hindi ba magandang ibahagi ito? Sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay binigay ng Diyos. Kaya nais kung sabihin mga minamahal mga kapatid, tayo ay magkaroon ng buhay na patuloy na gumagawa dahil sa pananampalataya. Tayo ay magpatuloy sa katatagan kahit anumang mga problemang dumaan, anumang sakit, anumang bagyo ng buhay na darating. Tayo ay magpakatatag. At pinakahuli, napakagandang maibahagi natin ang meron tayo sa iba. Meron tayo pag-asa. Meron tayong buhay na walang hanggan. Biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos sa bawat isa na tatanggap, maniniwala, tatanggap, sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nais ng Diyos na ang iba ay magkaroon din ng buhay na malusog sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Buhay na matatag, buhay na lumalago, buhay na naglilingkod. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, aming Panginoon, sapagkat kabilang kami sa iyong mga iniligtas sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. At sa aming pagtanggap sa iyong anak na si Jesucristo, doon nagsimula ang pagbabago ng aming buhay. Doon kayo kumikilos sa aming mga buhay. Na bagamat kung minsan nagkakaroon kami ng hindi maayos na pagsunod, ngunit pinalalakas po niyo kami. Pinatatatag sa pamagitan ng mga halimbawa ng aming kapwa na nauna po sa amin, o aming kapwa na nakikita po naming matatag ang kanilang buhay, anumang problemang dumating o dumaan sa kanila. O Diyos, aming Panginoon, tunay nga po na nagpapasalamat po kami dahil ibinigay po ninyo sa amin ang iglesia na kung saan merong malasakit. At dahil ito po ay gawa ng pag-ibig. Ang pagmamalasakit ay dahil po sa pag-ibig na nanggaling din po sa inyo. At nawa, Panginoon, dalangin po namin na kung anong meron kami, kung anong alam po namin, kung anong narinig namin na napakabuti nang galing po sa inyo, nawa hindi lamang mga humanggan sa amin, kundi may pahayag din po namin ito sa pamagitan ng aming buhay pananampalataya. Sumasampalataya sa iyong anak na si Jesus. Buhay na lumalago dahil kami ay yung patuloy na pinangungunahan at ginagabayan upang lalong lumago, lumapit ang aming kaugnayan po sa inyo at magtiwala kami na anumang dadaan sa aming buhay ay aming mapagtatagumpayan. At dahil ikaw, O Diyos, ang siyang kumikilos, gumagawa sa aming mga buhay, ikaw rin ang nagbibigay ng lahat ng katugunan para sa aming mga pangailangan. Ikaw rin ang nagpapalago sa amin. Ikaw rin ang siyang nagpapatagumpay sa aming mga buhay. Nais po namin ngayong kumilos dahil nadama po namin ang iyong pag-ibig na aming tinanggap. Ang pag-ibig na ito nawa, Panginoon, ang siyang mag-udyok sa bawat isa sa amin na maipahayag din ang makaranasan na napakagaganda, mabubuting karanasan na magmula po sa inyo. Kaya dinadalangin, Panginoon, samahan kami sa buhay na malusog na iglesia ng iyong anak na si Kristo. Sa bawat isa sa amin at sa kabuuan ng aming iglesia na kinabibilangan. Hindi po ang yaman, hindi po ang katanyagan, kundi kung ano ang nakikita po nila sa amin na buhay dahil kayo po ang siyang nagbigay po nito. Kaya dalangin po namin ang aming mga patotoo ay patotoo na magbibigay papuri sa iyo at sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon. Pangunahan kami at patuloy na kami mabuhay kahit po sa gitna ng mga problema na aming nararanasan. Mabuhay na may pananampalataya, mabuhay na matatag, at mabuhay na nagbabahagi ng iyong pag-ibig. Ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin natin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig at pagliligtas
ng ating Panginoong Hesukristo at ang gabay at patnubay at pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen.